Pilipinas, una sa ating mga balita. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang mga sospek sa pananambang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Base sa ulat, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktima. Bagamat maganda ang takbo ng investigasyon ng Central Luzon Police Regional Office, hindi pa nila maaaring isapubliko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaaresto ang mga naturang suspect. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Tukoy na ng pulisya kung sino ang mga nasa likod ng pananambang sa mag-asawang negosyante sa Mexico, Pampanga. Ito ang isinalaysay ni Central Luzon Police Regional Office Director General Rodrigo Maranan kina Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2. Ayon kay Maranan, maganda ang takbo ng kanilang investigasyon pero hindi pa nila maaaring isapubliko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaaresto ang mga suspect. Paglilinaw pa nito, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktimang sina Arvin Dairit Lulu at Lerma Wahe Lulu. Tiniyak naman ni Maranan na sa lalong madaling panahon ay maaaresto na ang mga suspect kabilang ang mastermind sa naturang krimen. The soonest possible time, inaayos na lang natin yung mga ebidensya kasi meron tayong mga eyewitnesses at nabuo naman ng mga investigador yung mga circumstances. Kaya inaayos na lang natin kumbaga sana para mga 80% na tayong tapos dito. Samantala, ligtas at nasa pangangalaga na ng malalapit na kamag-anak ng mga biktima ang anak nilang menor de edad na nasa loob mismo ng sasakyan nang mangyari ang krimen. Sa investigasyon, sakay ng itim na Hilux sa mga biktima ng dikitan ito ng riding in tandem, saka sila pinaulanan ng bala dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang kilalang personalidad naman ang dumagsa sa tanggapan ng Commission on Election o sa Tent City ito sa The Manila Hotel para maghain ng kandidatura sa pagkasenador ilang araw po bago ang deadline. Bukas na ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Kaugnay niyan ating alamin ng mga kaganapan dyan po sa Tent City sa The Manila Hotel sa ulat ni Boy Gonzales. Boy. Ang kanyang kandidatura bilang senador, si DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Sinamahan siya ng kanyang pamilya kabilang na si Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Sr. Bibit ni Abalos ang kanyang track record bilang abogado, dating alkalde at membro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagmalaki rin niya ang kanyang mga nagawa sa DILG o Department of Interior and Local Government, kabilang na dito ang paglaban sa krimen, droga, korupsyon at paghahanap sa mga wanted person. Bilang alkalde, napatas ni Abalos ang ekonomiya ng Mandaluyong City at binansagan na Tiger City sa buong bansa. Marami ding mga parangal at pakilala ang natanggap ng lungsod sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ng aking Certificate of Candidacy being designed na po. Sino po siya kapalit po ninyo? Sa ngayon po ay malamang po ay siguro na pansamantala pero antayin po natin ang anunsyo ng Malacanang po. Naghain na rin ng COC si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na tatakbo naman bilang independent senator kung saan sinabi niya na manalo o matalo man ay handa siyang pondohan ang mga transport group para makakuha ng mga modernong jeep. Gayun pa na Singson kahit pa malugi ay wala siyang magiging problema para makatulong sa mga transport group. Bukod sa Magnificent Seven, nakausap na rin daw ni Singson ang dalawa pang transport group na hindi pabor sa isinasagawang PUB Modernization Program at handa niya itong tulungan. Ako nang bahala doon sa gusto yun. Isa lang salita ko gagawin ko. Hindi ko ba kayo manulugi ko? Lugi. Malulugi ako ron. Hindi ako baling malugi basta para sa masa, para sa ating bansa. Sinabi naman ni aspirant Senator Ariel Querubin na siya ay suportado ng National Party. Nationalist Party, ngunit tatakbo bilang independent sa lahat ng political party. Sabi niya, siya ay nagpasyang tumakbo muli
sa senador o sa Senado para ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi niya bilang isang retiradong Marines, hindi niya kayang nakaupo, nanonood na lamang habang paulit-ulit na inaapi sa West Philippine Sea. Din pa ni Kerubin, protektahan, ipaglaban ang ating karapatan para sa seguridad at kinabukasan. Sinamahan at sinuportan siya ni Baguio Mayor Benjamin Magalong sa kanyang paghahain ng COC. Ang swelo ko lang noon pwede naman pala tayo manalo noon. No? I was considered winnable. Going back to your question, alam nyo yung pipirmahan na lang o napirmahan na self-reliant defense posture program natin. That's a welcome development. Kasi ito magbibigay sa atin, no? Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Tent City sa The Manila Hotel, Boy Gonzales. Thank you for 32 years. Magkahalong tuwa at kirot ang naramdaman ng manager sa isang sikat na fast food restaurant nang mabasa ang mensahe ng isang loyal customer na isinulat nito sa resibo. Bukod kasi sa pasasalamat sa kinalakihan niyang restaurant, tila nagpapaalam na ito dito. Ang katotohanan sa kalagayan ng customer, pakinggan sa report ni Rose Babiera. Hindi inaasahan ng isang manager sa isang fast food chain sa Cebu City ang natanggap na mensahe mula sa isang loyal customer sa branch na kanyang pinagtatrabahuhan. Una, nakarating kasi kay Michelle Centurias ang mensahe na nakasulat lamang sa likod ng isang resibo. Ikalawa, nagsimula kasi ang liham sa pagpapasalamat ng customer sa 32 taon na kasama at bahagi ng kanyang paglaki ang restaurant na ito. Ngunit sa bandang huli, tila namamaalam na ito dahil ituwari niya ang huli niyang kain dito. Ibinahagi kasi ng customer na kasalukuyan siyang sumasailalim sa chemotherapy matapos ma-diagnose na siya ay may stage 4 cancer. 3 buwan na lang din aniya ang nalalabi sa kanyang buhay ayon sa kanyang doktor. Kaya sa huling pagkakataon, kumain siya sa kinalakihang restaurant at hindi pinalampas na mapabatid ang pasasalamat rito. Until my next life, pahabol pa nga nito. Bumaha naman ang mensahe ng pag-asa at pagpapaabot ng dasal at panghihikayat para sa customer ang post na ito. Marami ang naniniwala na maaari pa ring mangyari ang imposible at inaasahan ang kanyang paggaling. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinumpleto na ng San Miguel Beermen ang mga team na maghaharap-harap sa semifinals ng 2024 PBA Governors Cup. Yan ay matapos nitong talunin ng Converge sa Do or Die Game 5 ng quarterfinals kagabi. Ang mga pangyayari ihatid sa atin ni Matchpoint Millie Borja. Aabante na sa semifinals ng 2024 PBA Governors Cup ang San Miguel Beermen. Yan ay matapos nitong talunin ng Converge sa dikdikang laban with 109-105 final score. Pinangunahan ni 8-time MVP Junmar Fajardo ang Do or Die Game 5 sa quarterfinals kagabi with explosive double-double, 40 points and 24 rebounds. It's kila coach sa mga teammates ko. Nag-step up kami lahat sa game na to. Kasi alam namin na do or die na to eh. Pag natalo, wala uwi. Tas ayaw pa namin umuwi. Kailangan namin manalo. So yun yung pinakita namin. Laro namin yung lagi kami nire-remind ni coach na laruin yung San Miguel basketball, which is yun yung ginawa namin tonight. So yun, buti nakuha namin yung panalo. So, pero hindi naging madali para sa Beermen ang naturang pagkapanalo dahil matapos makuha ang unang 2 panalo sa Best of 5 series, tuluyan pang pumalag ang 5-year Xers para mapuwersa ang deciding Game 5. Nakalamang pa ang Converge ng 13 puntos pero binura ni The Kraken ang naturang advantage following a 10-0 blast to reach 101-99. With under 3 minutes to play,
Nagpakawala pa ng triple si Marcio Lassiter at tuluyan na ring sinelyohan ni Fajardo ang kanilang ticket sa semifinals. Makakaharap ng Beermen ang sister team nitong Barangay Ginebra San Miguel sa Game 1 ng Best of 7 semifinal series sa Miyerkules. Habang tapat ang rain or shine na talk and text naman ang matutunghayan sa kaparehong araw rin. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May inilabas na listahan ng 12 rising girl groups to know ang prestigyosong Grammy Awards. At kabilang sa mga ito, walang iba kundi ang Pantropiko at salamin-salamin hitmakers na BINI. Habang pasok din dito ang K-pop group Eunice na kinabibilangan ng 2 Pinoy artists. Narito ang showbiz report ni Angelica Cosme. Talaga nga namang hashtag world domination ang atake ng nation's girl group BINI. Ang Cherry on Top hitmakers kasi pasok sa listahan ng 12 rising girl groups tinonaw ng prestihiyosong Grammy Awards. Dito, ibinida ang achievement ng grupo na binubuo ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena bilang kauna-unahang Filipino act na nakapasok sa Top Artist Global Chart ng Spotify. Gayon din, nang mapabilang ito sa performers ng bigating K-Con Festival sa South Korea. Habang inilarawan naman ng Pinoy Pop o P-Pop bilang isa sa mga fastest growing music market. Pero bukod sa BINI, pasok din sa 12 rising girl groups tinonaw ng Grammys ang Eunice na kinabibilangan ni Alicia Farmisano at Jelly Danka, mga Filipino idol na gumagawa rin ng pangalan sa K-pop industry. Last March, opisyal na nag-debut ang kanilang grupo matapos mabuo sa Korean survival reality show na Universe Ticket. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. At syempre partner, bago lang din tayo magtapos, ilang araw na nga lang ba bago mag-Pasko. Ayan, naka-flash na sa screen. Meron na lang tayong 79 days, Wow. 79 na araw bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.